Hindi sa lahat ng pagkakataon ay ramdam natin na tayo ay karapat-dapat. Kaya nga humihingi tayo ng tulong sa taong alam natin na mas higit na karapat-dapat. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Matapos sabihin ni Jesus ang mga ito sa mga tao, pumunta siya sa bayan ng Capernaum. Doon ay may isang kapitang Romano na may aliping mahal sa kanya. May sakit ang aliping ito at nasa bingit ng kamatayan. Nang mabalitaan ng kapitan ang tungkol kay Jesus, nagsugo siya ng ilang mga pinuno ng mga Hudyo upang pakiusapan si Jesus na dalawin at pagalingin ang alipin. Paglapit ng mga sugo kay Jesus, taimtim silang nakiusap sa kanya at sinabi, "Siya po ay karapat-dapat na pagbigyan ninyo sapagkat mahal niya ang ating bansa. Sa katunayan nga po, ipinagpatayo niya tayo ng isang sinagoga." Sumama sa kanila si Jesus, ngunit nang malapit na siya sa bahay, ay nasa lubong niya ang mga kaibigan ng kapitan. Sila ay sinugo ng kapitan upang ipasabi kay Jesus ang ganito, "Ginoo, huwag na po kayong mag-abala. Hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking tahanan, ni hindi rin po ako karapat-dapat na humarap sa inyo. Ngunit magsalita lamang po kayo at gagaling na ang aking alipin. Ako po ay nasa ilalim ng mga nakakataas sa akin, at may nasasakupan naman akong mga kawal. Kapag sinabi ko sa isa, pumunta ka roon, pumupunta siya. At kapag sinabi ko naman po sa isa, halika, siya'y lumalapit. Kapag sinabi ko po sa aking alipin, gawin mo ito, ginagawa niya iyon." Namangha si Jesus nang marinig ito, kaya't humarap siya sa napakaraming taong sumusunod sa kanya at sinabi, "Kahit na sa Israel, ay hindi ako nakakita ng ganito kalaking pananampalataya." Pagbalik nila sa bahay, naratnan ng mga isinugo na magaling na ang alipin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay intercede. Bago po tayo magpalalim sa ating reflection, ngayong araw na ito ay muli ko po kayong inaanyayahan. Kung kayo ay madalas na nakikinig, sumusubaybay sa ating word of the day, o first time niyo po na sumagi sa inyong feeds at mapanood, marinig ang ating word of the day at kung ito'y nakakatulong sa inyo, please don't forget to like, follow, and subscribe. At pakishare po ang ating video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media, lalong-lalo na yung ating mga OFWs na hindi makasimba, hindi makapakinig ng salita ng Diyos because of their work or because of so many restrictions and limitations. Para po sana sama-sama tayo maging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Mga kapatid, we need intercessor sa buhay natin. Someone who will intercede for us. Sino po ba yung intercessor? Sila yung pwedeng maglapit sa atin sa Diyos. Maglapit sa atin sa pananampalataya. And kapag sinabi nating intercessor, alam natin na ito'y credible. Bakit? Kasi alam natin siya'y pakikinggan ng Diyos, siya'y malapit sa Diyos, siya'y may banal na pamumuhay, matuwid na pamumuhay, at siya'y isang magandang halimbawa sa atin. Yun ang intercessor, na siguradong dadalhin tayo papalapit sa Diyos. And they will intercede for us. On the other hand, bakit kinakailangan natin ng intercessor? Because we see ourselves as unworthy. Or maybe less worthy. Hindi karapat-dapat. Lalong-lalo na kapag nakikita natin yung ating sarili that we have a lot of sins being committed, may mga kapalpakan tayo sa buhay, kamali ang nagagawa o kapabaya ang nagagawa sa buhay, syempre we feel unworthy.
pakiwari natin, pakiramdam natin, ay hindi tayo karapat-dapat. Siguro sasabihin ng ibang mga sekta, no? Kayong mga Katoliko, mayroon pa kayong mga santo-santo, mayroon pa kayong Mother Mary, no? Pwede naman kayong mag-direct na lang, magdasal na lang kayo directly sa Diyos at kayo naman ay pakikinggan. Sabi ng Panginoon, bla bla bla, sa ating ebanghelyo. Yes, totoo naman po yun at hindi natin sinasabing mali. Pero, hindi rin po mali at hindi rin po masama na tayo ay humiling at humingi ng tulong sa mga taong alam natin na masigit na karapat-dapat sa atin. Siguro, if we feel like we are holy enough, we are good enough, and we are worthy enough para mag-direct sa Diyos, sige ho, pwede naman. Pero kung alam mo sa sarili mo na hindi ka karapat-dapat, that there is unworthiness in you, then you seek help. Kinakailangan natin ng intercessor. Kayo nga, di ba, pagka meron kayong gustong lapitang mataas na posisyon sa gobyerno, kumukuha ka ng mga padri-padrino, di ba? Lalong-lalo na yung hahanapin mo yung pinakamalapit, pinakamatalik na kaibigan o kay kamag-anak nitong politiko para siguradong yung hinaing mo, yung gusto mo ay mapapakinggan. Abay, ganun din ho sa ating relasyon sa Diyos. Kung gusto nating tayo mapakinggan ng Diyos, dahil feeling natin we are unworthy, humahanap tayo ng tulong, humihingi tayo ng gabay. Tayo ay humahanap ng intercessor para ilapit tayo sa Diyos. And that is actually the purpose, that is actually the mission of the saints to intercede for us. Ganon din ang ating mahal na ina, to intercede for us para ilapit tayo kay Jesus. Just like what happened dito sa ating gospel, itong Roman centurion, may sakit yung kanyang alipin, humingi siya ng tulong doon sa mga tao sa sinagoga at para ilapit kay Jesus yung kanyang hinaing, yung kanyang pangangailangan na pagalingin ang kanyang alipin. And that is what happened. Itong mga tao sa sinagoga, inilapit kay Jesus, kinumbinsi si Jesus that itong centurion na ito ay karapat-dapat tulungan dahil sa kanyang pagmamahal sa bansa at dahil sa kanyang generosity, nagpatayo ng sinagoga, benefactor. At nakita yung suporta ng centurion na ito doon sa Jewish community. At dahil doon, sila'y pinakinggan ni Jesus. At habang nandun na si Jesus, malapit sa bahay, nagpadala na naman ng sugo itong centurion na ito at sinabing, Panginoon, hindi ako karapat-dapat. Dahil ako'y Romano, kayo ay Hudyo. At alam ng Roman centurion na ito, ang batas ng mga Hudyo na hindi dapat sila pumapasok sa bahay ng mga pagano. It's about humility and trust. Kababaang loob at pagtitiwala sa Diyos, kay Jesus. Ito yung pananampalataya. And because of this faith, because of humility and trust, nagawa ng Roman centurion na ito na humingi ng tulong para siya'y mailapit kay Jesus. Mga kapatid, sana po tayo rin. Tayo rin nawa ay maging daan ng ating kapwa para mailapit kay Jesus. At kung tayo rin, we feel like unworthy na directly lumapit kay Jesus, seek help. Ask for intercession. We have saints. We have our Blessed Mother. They are holy at malapit sila kay Jesus. Kaya kung tayo hindi karapat-dapat, huwag tayong mawawala ng pag-asa. Mayroong gagabay, mayroong tutulong sa atin para mapalapit tayo kay Jesus at ang ating mga hinaing, ang ating mga dalangin ay mapakinggan ng Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, tulungan mo po kaming mapalapit sa iyo. Tulungan mo kami sa pamamagitan ng mga intercessors, mga santo, at ng aming mahal na ina, upang kami mapalapit sa iyo. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.